So, tapos na po tayo sa create. Ito po yung na po tayo sa read. Okay. Sa read naman po, ito more on display po siya. So, new file display. Display that page. Enter po natin. HTML ulit. Hindi pa. Ano po yan? HTML. So, dito, i-retrieve natin yung mga data na nakasave po sa ating table. Okay, so paano yun? Dito sa pinakataas, mag-declare po tayo ng PHP script. Kailangan po natin ng database connection. Therefore, i-require din po natin dito yung ating database file. Pero once, database connection .php. Okay. Assign data or ano ba? Students na lang. Students equals con. So, dito, students variable, ito yung storage natin ng mariretrieve na records. Equals to connection ng ating database, and then, query. Sa pag-retrieve, ang query po dyan is query. Select asterisk. Itong asterisk po, ibig sabihin yan is all. Means, ibig sabihin, select all. Select all. Yan. Select all from kung saan table po natin kukunin yung data. So, sa atin, basic info table. Okay. So, dito po. Dito po natin kukunin yung data. So, ito po yung kukunin natin. Under po siya ng basic info na table. Okay. Select all from basic info. Set natin yung PHP. So, andito na po yung ating results. Okay. Since andito na po sa ating student variable yung result natin, ipapasa po natin siya as a array. So, student data. Ipasa po natin itong students natin na naglalaman ng result. Convert po natin siya as fetch. MySQLi SOC. So, bali dito po is kino-convert po natin ang ating student object into a associative array. Okay, so, since andito na po yung ating data, ito na po yung i-iterate po natin sa ating body. Gagamit po tayo ng for each loop para po maisa-isa yung data ng mga records. Okay? So, for each, open and close parentheses, ipasa po natin yung
variable po na nag-load ng ating data. Ito po yan. Students as student or individual. Okay, so ganito po yun. So dito po sa for each, papasa po natin yung ating student array. Then, i-convert po natin siya bilang tigisang record. So, ito group po siya. Then, papasa po natin individual. So, yun po. Open and close bracket. Then, dito, kailangan po natin mag-table element. Table. Table head. Table row. And table data. Table head, ito po yung table heading. Table row, kung yung unang row po sa heading. Table data, ito po yung kung ilang columns po ang display natin. So, sa atin, meron po tayong tatlong display. First name, middle name, and last name. Okay. So, kung mapapansin nyo, nag-error po siya, no? Nag-error siya kasi nag-open po tayo ng PHP dito. Dito po tayo nag-close ng PHP. So, ibig sabihin, dapat po dito is pure PHP po yung makita niya. Since naghalo po tayo dito ng HTML element, nag-cause po siya ng error sa ating script. So, para maayos yun, isara po natin si PHP dito para ito lang po yung makita niyang script. Then, after po ng closing niya, pwede na po tayong mag-HTML element. Pero, magkaka-error po dito kasi hindi po naisara yung bracket dito. Andito po yung closing tag niya. Pero, nagsara na po tayo dito. So, ibig sabihin, mag-open po tayo dito ng PHP. Okay. So, mapansin nyo po is breakdown po natin yung PHP. So, dito, nag-start tayo dito. Then, pinutol natin siya para makapag-HTML element tayo. And then, tinuloy po natin yung PHP dito. So, yun po yung advantage ni PHP. Kaya niya pong mag-blend sa HTML. Okay? So, kung nirarun po natin ito, sa display.php, ulit. Kasi, nasa loob po siya ng for each. So, dapat po ilabas po natin si table. Or ilipat po natin si for each sa loob po ng ating table body. Since sa table body po natin ilalagay yung mga values po ng ating data. Yan lang. Okay? So, ilipat po natin ito sa ating table body. Okay? So, dito po, inopen na nag-close po tayo dito ng PHP. Yung katuluyan niya dito sa baba. So, dito sa gitna, pwede po tayong mag-HTML dito. Mamaya-maya, pakita natin. So, kapag yaran po natin ulit to, first name, middle name, and last name. Ito po yung table heading po natin. Ito na po yung TD or table data. Lagyan natin ng border para sayang. Solid.
Wait, sir. Ito po yan. Mali pala, mali. Ito dapat yung sa table. Wala po pa. Okay, so ito po yung column natin. Ngayon, display po natin yung ating data sa loob po ng table body. So dito, tr, id, PHP ulit. Close natin yung PHP. Then, i-echo po natin yung ating individual records. Individual, brackets, and then, dito po ilalagay po natin kung ano po yung field names natin sa table. So, una po is, di ba, first name. So, ang table name po natin, ang field name po natin sa ating first name is fname. So, ito po yun. Fname. So, fname po ang lalagay natin dito. So, ganun din po sa middle name, mname, and name. So, kinuha po natin itong individual, and then, specify po natin kung saang field po natin kukunin yung data. Okay? So, bali itong for each po is kung hanggat ilan po yung data na nakukuha natin, yun po yung bilang ng rows na ilalagay niyo. And then, bawat column, specify na po natin yung kukunin natin. Okay? So, yun. First name, Sherwin King. Middle name, Rivera. Last name, 0. Ito yung mali kanina. Second column, second row is 1. Middle name is Kobe. So, pwede tayong gumamit ng bootstrap para mas maganda. Convert ko lang siya ng mabilisan. So, magpapalit tayo ng HTML as bootstrap. Okay? Simulan natin ito. Okay, so ulit natin is for each table muna pala. Table. So, si bootstrap guys, meron siyang class para sa mga tables na mas maganda. Okay, so class table border. So, yun po. Next is table head. Isang row lang dyan. Then, may tatlo pala. Tatlong column. Table data. Para sa first name. Middle name. Last name. Middle name. And last name. Okay. So, sa p-body natin, dito po natin i-iterate yung data. P-body, mag-open po tayo ng PHP.
for each student data as individual or sabi natin ng student. Bracket. So, dito dapat variable po ito. So, from group data to student or individual data. Okay. Sunod po is tr. Since hindi po tayo pwedeng mag-HTML sa loob ng PHP, kailangan po natin i-chunk po itong PHP script. So, i-close natin siya dito. And mag-open po tayo dito. Yan. So, ito sa gitna nila, pwede tayong mag-HTML dyan. Kasi hanggang dito lang yung PHP, hanggang dito lang din yung PHP. Pero, magkadugtong po sila. Yun po yung kagandahan nga sinasabi ko. So, tr, then, table data, mag-PHP ulit tayo since kukuha tayo ng data sa PHP or sa MySQL pala. Echo po natin yung student. Ito po yun, student. Then, brackets. Ano bang tawag kasi dito? So, yun. So, ito, fname ko ano po yung nilagay nyo sa table po ninyo sa ating database. Yan yung mga yan. Dapat magtugma sila dun. Name. Name. Bilagyan ako ng container dito para maganda. Lipat ko lang sila sa loob ng container. Okay. So, kapag niran po natin ito na po. Ito po yung table heading natin. Ito po yung table body natin. And, sa rotation po ng for each, dalawa po yung records na nakuha nyo. Which is tama po kasi dalawang records lang naman po yung nasa ating database. Okay, so yan na lang po muna siguro. Pagod na ako. Sa Tuesday, yun na lang po yung sa update tsaka delete.